Hi Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your Gem in your tarot reader. So Air Sign, alamin natin ang iyong energy. Ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo, Air Sign? Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius, give me your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign, give me your energy. You have 10 of Swords. Give me your energy, Air sign. 6 of Swords. Air sign, give me your energy. 4 of Swords. Air sign, give me your energy. Gemini, Libra, Aquarius. 3 of Swords. Give me your energy, Air sign. Air sign, give me your energy. Okay. 10 of Pentacles. So there's so many swords sa yung energy and air sign. 10 of Swords, 6 of Swords, 4 of Swords, 3 of Swords. An air sign, Gemini, Libra, Aquarius ang involved, and 10 of Pentacles. There's an earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm seeing here, air sign na parang you've already moved on from this person, from this connection. Parang there's so much waiting, there's so much pain, broken heart. Yung alam mo yung sobrang tagal mong inantay ang person na ito, siya yung dahilan kung bakit lagi kang broken hearted. Siya yung dahilan kung bakit may mga nangyari sa iyong buhay na parang hindi ka makamove on. Diba? Parang siya yung binabalik-balikan mo. This person, air sign, parang there is something sa inyong connection na bumabalik-balik ka. Pero nakikita ko sa ngayon na naka-move on ka na, makaka-move on ka na. You have 10 of Swords. Tingin ko nakita mo na, na-realize mo, you have 6 of Swords, na-realize mo na mas meron pang magandang nag-aantay para sa akin. So, I have to move on. Diba? I have to let go this feeling na wala naman ako mapapala. Na puro pain, heartbreak lang yung dinadanas ko. So, you're moving on from this connection. Air sign. And nakikita ko na you will have a successful life. Kasi parang nakikita ko dito, air sign, na nagmo-move on ka, at the same time, ginagawa mo yung mga bagay na magpapaginhawa ng buhay mo. Diba? Sa career, sa income, sa business, anything na involve ang pagiging successful. Hindi lang ikaw at ng pamilya mo. Kumbaga, overall, ang impact ng success na ibibigay sa'yo, doon ka nakafocus. Diba? Tingin ko, kung ano man tong nagbibigay sa'yo ng pain, kung sino man itong person na ito, maaaring binlock mo na siya, nilet go mo na siya. Air sign. Parang nakikita ko, like your personality, air sign, utak at isip mo ang pinapagana mo, hindi na ang puso mo. Kasi so much pain na yung dinanas mo eh. Ayaw mo nang maranasan ng ganitong pag-aantay, tagal na pag-aantay at pain, na parang wala namang patutunguhan itong feelings mo sa person ito. So, I have to move on. Ganon ang personality mo, air sign. And that's a good sign. Kasi ibig sabihin, you're leading into a positive energy. Knight of Pentacles.
Two of Wands. Give me your energy, air sign. Strength. You have strength in your energy. Air sign, give me your energy. Oh. Okay. Wheel of Fortune. Five of Cups. Air sign with Ten of Swords and Knight of Pentacles. By the way, you have an earth sign again involved, a fire sign with Two of Wands, Aries, Leo, and Sagittarius. A strong Leo sign sa iyong energy, maaaring involve. You have the Wheel of Fortune and a Five of Cups sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So nakikita ko with Ten of Swords and Knight of Pentacles, parang alam mo, yung naka-move on ka na, kung kailan ka naka-move on, tsaka siya dadating sa buhay mo. Etong person na nagbigay sa'yo ng pain, yung pinag-antay ka ng katagal-tagal, di ba? Meron siyang offer, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is a slow movement. Yung alam mo yung naninigurado muna siya bago niya ibibigay ang lahat. Kaya siguro so much waiting ang nilaan mo sa person na ito kasi medyo slow yung action niya eh. Parang, alam mo yung hindi siya sigurado, undecided, nalilito, naguguluhan, maaaring nag-step back, then forward, step back, then forward, mabagal ang kanyang movement. So ikaw, nainip ka na, air sign, di ba? Kasi parang feeling mo walang patutunguhan eh. Wala naman siyang paramdam, wala siyang any kind of sign. Kasi nga, Knight of Pentacles. Naninigurado siya, kaya slow movement. Ayaw niya magkamali sa desisyon na gagawin niya. Kung kailan ka naka-move on, air sign, Six of Swords, kung kailan ka naka-move on, tsaka siya nagkukumahog na dumating at pumunta sa'yo. Two of Wands. Feeling ko, tsaka siya nakapag-decide kung kailan ka naka-move on, tsaka siya nagkaroon ng clarity na parang iba yung feelings niya sa'yo. There's a movement. Diba? There's a choice. Tingin ko, ngayon, desidido na siya. Nakikita ko na yung person na ito, kung sino man yung nagbigay sa'yo ng so much pain, parang may make an effort. Diba? To offer something sa'yo, air sign. Nasa sa'yo na yan kasi so much waiting ang nilaan mo. Diba? Strength. You have this inner strength in your energy. Feeling ko yung parang tinatagan mo na lang ang loob mo, ang sarili mo sa pag-aantay sa pain na dinanas mo sa person na ito. Nilakasan mo na lang ang loob mo to move on. Tingin ko may feelings ka pa rin sa kanya, pero alam mo yung kailangan kong gawin to kasi para sa sarili ko, hindi para sa iba. Masakit, pero ganun talaga ang buhay. Naramdaman mo na parang hindi naman maibabalik yung pagmamahal na binigay mo sa person na ito, so you're moving on. Pero, there's a Wheel of Fortune, di ba? Nasaktan ka niya, broken-hearted ka, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, pero you have the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, iikot ang iyong luck. Maaaring kung ikaw ang nakaramdam nitong pain, heartbreak, maaaring siya naman ang makakaramdam nito dahil sa'yo. Nakaramdam ka ng ganito dahil sa kanya, ngayon iikot ang gulong ng palad yung dalawa, ang inyong connection, at maaaring siya na ang makaramdam ng pain and heartbreak na ito sa ngayon. 'Di ba? You have the Wheel of Fortune. You have Three of Swords, meaning to say, your pain, your broken heart will turn around. Iikot ang iyong tadhana. Kasi ang luck, either positive or negative luck, good or bad luck, pero nakikita ko dito, 'di ba? Nasaktan ka na eh. Pinaasa ka na. Na broken hearted ka na. Ngayon iikot ang luck mo. From bad luck to good luck. Nakikita ko you will have a good luck. Hindi ko na lang alam sa person mo. Kasi, you have 10 of Pentacles and 5 of Cups. Meaning to say,
Kung kailan ka naging masaya, kung kailan ka na maginhawa sa buhay mo, kung kailan ka na nag-e-enjoy independently, tsaka siya nakaramdam ng 5 of Cups. Tingin ko, this is your person talaga, your energy, air sign. Yung feeling na nasayang niya yung pagkakataon, yung moment niya sa'yo. Nasayang niya yung mga panahon na nandyan ka pa para sa kanya. Ngayon, nakafocus siya sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Tingin ko, kung ano man yung inyong destiny, nag-turn around. Kung dati ikaw yung broken-hearted, in pain, kakaantay sa person na ito ngayon, siya yung nag-take ng effort, extra effort para sa'yo. Alamin natin ang advice for your energy. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Alamin natin ang iyong message na makukuha. Air sign. Ganun talaga. Usually, malalaman mo lang ang halaga ng tao pag nawala na siya sa'yo. So, tingin ko, yun ang naramdaman ng person mo. Kung kailan ka na naka-move on, air sign, kung kailan naman maganda na at masaya ka na sa buhay mo, hindi na siya iniisip, tsaka siya makakaramdam ng panghihinayang. Kung kailan nawala ka na sa buhay niya. Ganun talaga. Nasa huling pagsisisi. Wala na tayong magagawa doon. Pero nasa sayo, Gemini, Libra, and Aquarius, nasa sayo kung bibigyan mo pa siya ng chance. Kung sakaling magte-take ng effort siya towards you, kung ipapakita niya na sincere siya sa'yo, nasa sayo na. Kung ano yung magiging desisyon mo. Parang nasa sayo ang final decision. Ikaw ang may last say about it. Air sign. Let us see your message, air sign. Nothing will come of this situation. Diba? Walang mangyayari sa sitwasyon kung walang magte-take ng action sa inyo. You are good enough, air sign. Diba? You are good enough. Nandyan man yung person na yan or wala. Diba? Nagiging positive ang iyong energy. Nandyan man siya o wala. Because air sign, you are good enough. Hindi mo kailangan ng validation ng iba. Have faith in your dreams. Ano ba yung mga pangarap mo? Magkaroon ng maganda at sariling pamilya? Magkaroon ng maganda at masayang pamilya? So, have faith in your dreams. Take time to breathe out. Hold your vision. And a time for healing. Tingin ko, still, kahit nakaramdam ka ng pain, broken heart sa person na ito, tingin ko, may feelings ka pa rin sa kanya. So, a time for healing. Kung nasaktan ka niya, siguro, takes time to heal yourself. Tignan mo ng mabuti. Alamin mo. Kasi you are good enough eh. Nandyan man siya o wala sa buhay mo, nagagawa mo maging maganda ang buhay mo. Pero kung talagang siya parte ng mga plano mo sa buhay mo at talagang ganun yung pagmamahal mo para sa kanya, hold your vision. Take time to breathe out. Huwag kang pabigla-bigla sa desisyon. Diba? Time for healing. Have faith in your dreams kasi kung kayo ay destiny para sa isa't isa, alam mo na mararamdaman mo yan sa sarili mo kung yun na ang right time para sa inyo. Siguro sa ngayon, hindi pa. Pero kung kayo ay destiny para sa isa't isa, time will tell. So thank you, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.